Magandang araw sa ating lahat. Ang ating tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pang-uri. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay salitang nagsasaad ng katangian o uri ng tao, hayop, bagay, lunan at iba pa na tinutukoy ng pangalan o panghalip na kasama nito sa loob ng pang-uusap. Dako naman tayo sa gamit ng mga pang-uri. Una na dyan ay ang bilang panuring ng pangalan, bilang panuring ng panghalip at bilang kaganapang pansinuno. Makikita natin ang mga naka-highlights na mga word ay ito ang mga pang-uri. Ngayon naman ay dako naman tayo sa mga kayarian. Una na dyan ay ang payak. Binubuo ng salitang walang panlapi o salitang likas ang pagiging pang-uri. Halimbawa na nasa larawan ay payat na lalaki. At ang pangalawang halimbawa naman ay ang pula ang rosas. Dako naman tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay ang may lapi. Binubuo ng salitang ugat na may panlapi. Ang sumusunod ang pinakagamiting panlapi. Ka, kay, maka at mala. Halimbawa na nasa larawan ay kay gandang mga tanawin na kung saan kay ang ginamit na may lapi. At ang ikalawang panglarawan naman ay mala Diyosa ang ganda ni Ann Curtis. Ngayon, dako naman tayo sa pangatlo. Ito ay ang inuulit. Ito ay ang salitang ugat o salitang may laping may pag-uulit. Halimbawa, magandang-gandang sayaw at ang pangalawang halimbawa ay maliliit na mga gagamba. Dako naman tayo sa panghuli na kayarian. Ito ay ang binubuo ng salitang pinag-isa. Halimbawa nito ay ang taos puso na nasa larawan. Taos puso nagpapasalamat ang dalaga sa kanyang mga magulang. Ngayon naman ay dako naman tayo sa kailanan ng mga pang-uri. Ano nga ba ang kailanan o ano ba ang napapabilang nito? Una na dyan ay ang isahan. Iisa lamang ang inilalarawan. Halimbawa, maganda ang bulaklak na kung saan makikita natin na isa lamang na klase na bulaklak ang ipinapakita sa larawan. At ang pangalawa ay ang dalawahan. Ito ay naipapakita ang anyong dalawahan sa paggamit ng panlaping magkasing, magsing o sa paggamit ng pamilang sa dalawa o salitang kapwa. Halimbawa, magkalahi ang mga Pilipino o di kaya'y magkasing ganda si Anna at Barbie na kung saan nakikita natin sa larawan na magkasing ganda silang dalawa. Ngayon naman ay dako naman tayo sa panghuli na kailanan ito ay ang maramihan. Ang anyong maramihan ay naipapakita sa pamamagitan ng pantukoy ng mga sa pag-uulit ng unang pantig o katinig-patinig sa salitang ugat o pag-uulit ng pantig na ka sa mga panlaping magka at magkasing o sa paggamit ng salitang nagsasaad ng bilang na higit sa dalawa. Halimbawa nito ay ang magkalahi ang mga Pilipino. Ito naman ang mga halimbawa ng pang-uri. Una na dyan ay ang matamis ang mangga na aking natikman kahapon na kung saan matamis ang ating pang-uri. Ay naman ay mapait ang ampalaya. Diba? Makikita natin na mapait ang ampalaya. Luna ang pang-uri natin ay mapait dahil ito ay tinuturing ang isang ampalaya kung ano ang lasa. Naman ay masaya ang mga bata. Saan masayang naglalaro ang mga bata. Ito naman ay pula. At ang libro ay manipis. Ngayon naman ay dako naman tayo sa uri ng pang-uri. Meron itong iba't ibang uri. Una na dyan ay ang pang-uring pamilang. Ang pang-uring pamilang ay merong kabilang dito ang patakaran, pamilang na patakaran o cardinal na ginagamit sa pagbilang o sa pagsasaad ng dami. Habang ang pamilang na panunuran o ordinal naman, ito naman ay ginagamit sa pagpapahayag na pagkakasunod-sunod. Merong iba't ibang uri ng pang-uring pamilang. Una na dyan ay ang pamilang na pamahagi, pamilang na palansak o papangkat-pangkat at pamilang na pahalaga. Dako naman tayo sa pangalawang uri ng pang-uri. Ito ay ang pang-uring panlarawan. Ito ay pang-uring naglalarawan ng katangian ng tao o panghalip. Halimbawa, ang maraming ilog ay nakakasama sa atin at halamang dagat na kung saan ay ang marumi ay ang ating pang-uring panlarawan. Ang pangatlo naman ay ang pang-uring
pantangi. Ang pangalan o pangalang pantangi ay naglalarawan ng kapwa-pangalan. Halimbawa, tayo ay naimpluwensyahan ng kulturang Kastila. Kumain sila ng makakastilang lutuin na kung saan ang mga highlights ay yung ang ating pang-uring pantangi na kung saan inilalarawan ang kapwa-pangalan. Dako naman tayo sa kaantasan ng pang-uri. Una na dyan ay ang lantay. Ito ay nakatuon sa paglalarawan ay nakapokus sa isang bagay lamang. Halimbawa, ang matalinong estudyante ay nilalapat ang kanyang natutuhan. Dako naman tayo sa pangalawa ay ito ang katamtaman. Napapakita ito sa paggamit ng medyo, ng bahagya, ng kaunti at iba pa o sa pag-uulit ng salitang ugat o dalawang unang patnig, pantig. Ito, halimbawa, medyo hilaw ang pagkain. O ang pangalawa, masarap-sarap na rin ang pagkain. Dako naman tayo sa pagatlo, ang paghabig. Ito'y aya na naglalarawan ng dalawang tao, bagay, lugar, gawain o pagyayari. Merong tatlong uri ng pahabig. Una dyan ay pahabig na pagkatulad, gumagamit na pagkapadlapig ka, pagka, sig, sib, sid, pagkasig, magsim, magsin, at salitang pareho kapwa, at iba pa. Pangalawa ay pahambing na di magkatulad. Meron itong dalawang uri. Ito ay ang palamang. Nakakahigit sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambingan. Ginamit ito ng higit, lalo, mas di hamak. Halimbawa, higit na maganda ang lumaya sa panloob na aspeto kaya sa pisikal na aspeto. Ang pangalawang uri nito ay ang pasahol. Kulang sa katangian ng isa sa dalawang pinaghahambingan. Gumagamit ng di gaano, kaysa, di tulad, di gaya, di hamak at iba pa. Halimbawa, malayo ang bais kaysa sa sibulan kung ikaw ay nanggaling sa Dumaguete. No, alam naman natin talaga yan. Yan naman ay ang dito ako naman tayo sa pang-apat na kayarian. Ito ay ang pasok doon. Ang paglalarawan o paghahambing ay nakatuon sa higit o dalawang bagay ng tao. Ang paglalarawan o paghahambing ay maaring pinakamababa o pinakamataas. Halimbawa, ubot ng tamis ang ngiti ng mga taong tunay na malaya. At iyon lamang at maraming salamat.